Anong kalokohan ito, Luis at Benji? Anong kinuha ng mga halimaw? Tinatarantado niyo ba ako? Sir, totoo po ang sinasabi namin ni Benji. Mga halimaw na anyong tao. Baka nga aswang ang mga yun, sir. Kalokohan. Maraming taon din ako namundok. Kaya huwag ninyong sabihin na may mga aswang. Sir, hindi nga ako makapaniwala hanggang ngayon. Pero yun po talaga ang totoo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Benji na nangyari sa taong 1993 sa lugar ng Sultan Kudarat. Sa mga panahong ito ay nasa edad 35 anyos na itong si Benji. Binata pa rin dahil sa ginugulang panahon sa dedikasyon bilang sundalo. 2 beses lang sa isang taon kung umuwi itong si Benji at halos 2 linggo lang siya nagtatagal sa kanilang bahay. Isang simpleng pamumuhay lang meron ng kanyang pamilya. Nagtapos siya ng pag-aaral bilang eskolar dahil ang tanging kabuhayan nila ay ang tindahan na nasa labas ng kanilang tirahan. Malayo ang agwat niya sa kanyang kapatid na babae na sa panahong ito ay nag-aaral pa ng kolehiyo. Isa din ito sa dahilan kung bakit hindi pa gumagawa ng sariling pamilya si Benji dahil siya ang nagpapaaral sa kapatid na nasa ibang lugar. Gayunpaman, lumaking mabuting tao si Benji. Pero iba siya pagdating sa labanan. Biro nga sa kanya ng mga kasamaan ay berdugo sa lupa. Sa kadahilan ng 1 beses lamang siya kung magbigay ng pagkakataon sa kalaban at titiyaking mapapatay niya ito kapag lumaban. Sa kabila ng kanyang kabaitan, ay nagkukubli ang isang taong may malaking pagnanasa pagdating sa labanan. Para kasi sa kanya, ang salot sa mundo ay kailangan ng tapusin upang hindi na pamarisan pa. Yung tipong buburahin na talaga sa mundo. Oh, Benji anak, bakit di ka nagpasabi na uuwi ka? Naku, tong batang ito, nakakagulat ka naman. Mano po, Itay? Siya nga po pala, nasan po si Inay? May pasalubong po ako sa inyo. Aba, parang hindi ka galing sa bundok ah. Siyempre, wala naman ganyan sa bundok. Doon ko po yan binili sa may terminal. Atay, sino po yung matandang iyon? Yan si Pilo. Kaibigan ko. Dumadalaw lang. Siya nga pala anak. Nasa pamamalengke ang nanay mo para sa parinda natin. Mas mabuting magpahinga ka na muna. Mukhang pagod ka pa anak. Ayos lang po ko, Itay. Sundalo po itong anak nyo. Hay nako. Oo na. Ano bang gusto mong ulam at maghahanda ako? Kahit ano na lang po, Itay. Sige po, sa kwarto na po muna ako. Bago naman pumasok ng silid si Benji, sinilip niya mula sa bintana sa sala ang matandang nakatalikod. Nakatayo lang ito sa maliit na nilang hardin. Bilang sundalo, sanay siya sa pagiging mapagmatsyag sa paligid, lalong-lalo na sa kanilang pamamahay. Kaibigan naman ito ng kanyang ama, kaya hindi niya na ito pinag-aksayahan ng oras. Makalipas naman ang ilang oras, nagising si Benji mula sa pagkatok ng kanyang ina. Inaanyayahan siya nito ng hapunan. Tila pinatakan pa siya sa tinolang manok na pinagyayabang ng kanyang ina. Lumabas siya na may malaking ngiti at agad na hinalikan sa noo at niyakap ang kanyang ina. Hindi naman mapigil ni Lourdes ang maiyak habang kasama ang anak na sundalo. Sadyang na-miss niya ang mga anak na malayo na sa kanila. Pinatahan naman ni Benji ang kanyang ina at nangakong mamamasyal sila kinabukasan. Pero bagya siyang nagulat dahil nakaupo din sa hapag ang matandang lalaki. Kung akala niya ay umalis na ito, nagbigay galang naman siya dito at tumugon ng matandang si Pilo ng ngiti. Abay, parang kailan lang. Lagpas tuhod ko lang ang batang ito.
Pero ngayon ang laking tao na. Oh, nakita niyo na po ako dati? Abay oo naman anak. Sa katunayan yan, lagi ka pang nagpapakandong kay Pilo nung bubwit ka pa. Sa wakas, dumating na rin ang takdang panahon na muling magtatagpo ang ating landas, iyo. Bagamat tila ay may ibig sabihin ng sinabi ng matanda, ay hindi na lamang niya ito binigyan ng pansin. Pagkatapos ng hapunan, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng gamit. Hanggang sa tinawag siya ng kanyang ama na nasa balkonahe kasama si Pilo. Dito ay may ibinigay ang matanda na isang rosaryo. Ngunit ang kaibahan nito ay gawa ito sa purong ginto. Ayaw sana niya itong tanggapin pero porsigido ang matanda. Magsisilbi din daw itong regalo sa kanya bilang pambawi sa matagal na panahon at kaarawan na hindi ito nakapagbigay. Sumang-ayon naman ang kanyang ama. Natanggapin ito kaya wala na siyang nagawa pa. Sa isipan ni Benji ay lubhang mahalaga ito sa matanda. Hindi na rin nagtagal ay nagpaalam na rin ito. Nag-alok naman si Benji na ihahatid na lamang niya ito. Pero ngumisi lang ang matanda at nagwikang hindi na kailangan. Nahihiwagaan talaga siya ng gusto sa matanda. Kaya noong nakalis na ito, ay inusisa ni Benji ang kanyang ama tungkol sa pagkatao ni Mang Pilo. Umiral na naman ang pagiging sundalo mo anak. O sige, si Pilo ay isang ermitanyo. Huwag mong ismulin ang itsura niya. Dahil kung tutuusin, mas malakas pa si Pilo kaysa sayo. Ermitanyo? Tunay pala ang mga ganyan, Itay. At saka anong malakas pa kaysa sa akin? Nagpapatawa ka po ba, Itay? Ihatid ko na sana siya sa sakayan para man lang makabawi sa ibinigay niya sa akin. Kung inaalala mo ang mga lukulukong tao anak, baka galawin si Pilo. Nako, kung aswang na minamanilang niya, tao pa kaya? Ermitanyo, tapos ngayon aswang. Ay naku po, Itay. Hindi ko talaga linya ang mga ganyan. Rebelde po at masasamang loob lang ang kalabang ko. Kung sa bagay, pero hindi natin alam. Siya nga pala anak. Baka naman isanla mo yung rosaryo Maligintikan ka talaga sa akin. Itay naman, wag po kayong mag-alala sa akin. Itatago ko po ito. Hoy, Benji anak. Anong tatago? Isuot mo yan. Kahit saan ka man magpunta lalo na sa labanan. Oo na. Eto na isusuot na po. Kinabukasan ay ipinasyal ni Benji ang kanyang mga magulang. Nagsimba, kumain sa labas at binilhan ng mga damit. Habang abala ang mga magulang sa tiyangge, ay nanatili lang siya sa labas at uminom ng palamig. Maya-maya pa ay nakaamoy siya ng sobrang baho. Hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng amoy dahil loong lang niya ito nalanghap. Malinis naman ang paligid. Pero sadyang napakabaho talaga. Batid niya sa ibang tao na kumakain ay tila hindi alintana ang amoy na para bang siya lang ang nakakalanghap. Sa patuloy niyang pagsingot sa hangin ay napansin niya ang isang matandang babae. Nagtagpo ang kanilang mga mata na para bang itong nagulat nang makita siya. Dali-dali nitong iniligpit ang gamit at ang tinapay. Napakunot noon na lamang si Benji sa reaksyon nito. Hindi naman siya nag-isip ng masama dahil nakukuba at uugod-ugod na ang matanda. Ngunit sa pagkawala rin nito ay nawala din ang mabahong amoy. Makalipas naman ng halos 2 linggo ay nagpaalam na si Benji sa mga magulang dahil kailangan na niyang bumalik sa kampo. Hindi naman napigilan ni Lourdes na mapaiyak dahil napakaiksing panahon lang na nakapiling nila ang anak. Pero dahil may sinumpaan sa bayan si Benji, ay kailangan na magsakripisyo. Samantala, isang misyon agad ang sumalubong sa kanya. Natuntun kasi ang isa sa mga kuta ng rebelde. Ang kanilang misyon ay hulihin ang mga ito. Kinagabihan pa lang ay naganda na ang mga sundalo. Si Luis ang pinakamalapit niyang kaibigan sa kampo.
Habang nasa silid sila, ay napansin nito ang suot-suot na rosaryo ni Benji. Aba, ang astig naman ang kwintas mo, Benji. Tiyak didinggin talaga ng Panginoon ng dasal mo. Kumikinig sa kintabo. Totoong ginto ba yan? Tumigil ka nga, Luis. Mas mabuti pa ay magpahinga na tayo. Sasabak na naman tayo. Yun na nga eh. Grabe talaga sila commander at ibang opisyal. Tagay-tagay lang samantalang tayo ang ihaharap sa mga rebelde. Kailan kaya tataas ang ranggo ko? Kung gusto mong tumaas ang ranggo, simulan mo sa pagtulog ng maaga at huwag maging tsismoso. Hayaan mo na sila. Kinabukasan bago magtanghali ay umusad na ang grupo. Nasa 20 sundalo sila na bumaba ng sasakyan at nagsimulang maglakad at tinahak ang lokasyon ng mga rebelde. Inabot na sila ng alas 5 ng hapon bago matanaw ang kuta ng mga rebelde. Pinili nilang maghintay ng dilim bago umatake. Ilang oras pa ang lumipas bago natahimik ang mga rebelde. Nang mapagtanto nila na mahimbing na ang mga kalaban, ay tsaka sila kumilos. Pero sadyang hindi na iwasan na magkaroon ng sagupan. Pero dahil sa ginawa nilang sorpresang pag-atake, ay natalo nila ang mga rebelde. May 10 rebelde ang nabuhay. Pero dulot na rin ng matinding pagod at gutom, ay nagpasya ang mga sundalo na sakutan na lang mismo ng mga kalaban magpalipas ng gabi. At ang mga nahuli ay itinali nilang maigi sa poste na magkakahiwalay. Salitan din sila sa pagbabantay. Mabuti naman at natapos din. Iidlip na muna ako, Benji. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Kung hindi pa, gisingin mo na lang ako kapag toka na natin. Alam mo, Luis, naaawa din ako sa mga yan. Paano nila natitiis ang mamuhay sa bundok? Napakasarap ng buhay malaya, di ba? Nako, sarado na ang mga utak ng mga yan. Katulad ng mga natira sa kanila. Sigurado ba tayo na magbabago ang mga iyan? Pero maiba ako, Luis. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Hindi sa katawan eh. Parang kutob ko na sobrang bigat. Parang may kakaiba sa lugar na ito. Ano? Ang berdugo sa lupa? Nakakaramdam yata ng takot? 2 linggo ka lang nagpahinga, dinadaga ka na yata. Hindi takot, Luis. Ewan ko. Ngayon ko lang ito naramdaman. Parang may mangyayaring hindi maganda. Abay, meron talaga kapag nakatakas sa mga yan. Pero ewan ko sa'yo, Benji. Iidlip na muna ako. Hanggang sumapit ang alas 2 ng madaling araw. Sina Benji at Luis ang nakatoka na magbantay sa mga oras na iyon. Nasa labas sila ng kubo at natatanaw ang lahat ng mga huli. Panay-kwentuhan lang naman ang dalawa habang nangialam naman si Luis sa kagamitan ng mga rebelde at nagtimpla ito ng kape. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Benji dahil nakita niya na may humila sa isang rebelde at wala na itong malay. Agad na naalerto silang dalawa at marami nilang pinuntahan ang likod ng isang kubo. Nakita nila ang mga paa nito na nakatihaya sa lupa at nang lapitan na nila ito ay isang kahindik-hindik na eksena ang nasaksihan nila. May isang nilalang na nilalantakan ng bitukan ng lalaki. Wakwak na rin ang harapan ng katawan nito at nagsilabasa na ang laman loob. Sa gulat ni Luis ay agad niya itong pinagbababaril. Bumulagta ang nilalang sa lupa. Subalit ilang segundo lang ang nakalipas ay bigla itong bumangon at kumaripas ng takbo. Dahil sa nangyari ay nagising ang lahat. Habang nag-uusap pa sila kung ano ang gagawin, ay sunod-sunod naman ang pagsalakay ng mga nilalang. Isa-isang may humila sa mga sundalo, gayon din sa mga nakataling rebelde. Nagsisigawan at nagputukan na ang mga baril sa iba't ibang direksyon. Gulat na gulat si Benji sa kakaibang pag-atake ng mga nilalang. Sanay siya sa labanan, pero iba ang nangyari sa gabi ngayon. Kitang-kita niya ang mga tao pero may nakakatakot na itsura. Nang humupa ay 4 na lang sila na natira. Nakaupo sa lupa si Luis at natulala. Bumalik sila sa kampo
na animoy lutang pa sa pangyayari. Galit na galit naman ang kanilang commander at hindi sila pinaniwalaan. Anong kalukuhan ito, Luis at Benji? Anong kinuha ng mga halimaw? Tinatarantado niyo ba ako? Sir, totoo po ang sinasabi namin ni Benji. Mga halimaw na anyong tao. Baka nga aswang ang mga yun, sir. Kinuha nila lahat bihag naming rebelde. Pati ang mga kasama namin. Pinaghihila nila. Pinagkakakagat. Dinala sa dilim. Sir, walang silbi ang mga baril namin dahil ang bibilis nila. Kalokohan. Maraming taon din ako namundok. Kaya huwag ninyong sabihin na may mga aswang. Hindi totoo ang mga yan. Kayong apat, gumawa kayo ng malinaw na report, yung kapani-paniwala. Sir, ano naman po ang i-report namin? Yun po talaga ang nangyari. Hindi nga ako makapaniwala hanggang ngayon. Pero yun po talaga ang totoo. Tigil-tigilan mo ako, Benji. Magsilayas kayo sa harapan ko ngayon na. Makalipas ang ilang araw, ay may dumating na 2 sasakyan ng mga sundalo. Nagpulong ang opisyal na dumating at si Commander Gregorio. Matapos ang ilang oras ay pinulong ng commander sila Benji. Isang malungkot na balita dahil suspendido silang 4. Pumalag si Benji pero wala na silang nagawa. Sa mismong araw na iyon ay nagsagawa ng paghahanap ang mga bagong sundalong dumating. Nais ni Benji na sumama pero pinagalitan lang siya ng commander. Di naglaon ay umalis na rin silang 4 sa kampo at hindi alam kung kailan makakabalik sa kampo. Gulat na gulat naman ang mga magulang niya sa pagbabalik niya agad. Bagamat nasuspindi siya, ay hindi may tatanggi na naging masaya ang kanyang ina. Siyempre nagusisa ang kanyang ama kung bakit siya pinarusahan. At dito inilahad ni Benji ang lahat. Nanlaki naman ang mata ng kanyang ama sa nalaman. Kinumpirma naman ito ng ama na ang sumalakay sa kanila ay mga aswang. Magkagayon pa man ay hindi pa rin makapaniwala si Benji. Dahil hindi niya sukat akalain na umiiral ang mga nilalang na sa kwento lamang niya na naririnig. Pero ang mas ikinagulat niya ay ang suot niyang rosaryo. Ayon pa sa kanyang ama, may dahilan kung bakit ibinigay ni Pilo ang gintong rosaryo. Patuloy pa ng kanyang ama, ang gintong rosaryo ay hindi lang nagbibigay ng proteksyon, kundi isa din itong anting-anting na magagamit ni Benji sa labanan kontra masasamang nilalang. Bigla namang naalala ni Benji ang sinabi ni Mang Pilo nang minsang magkasama sila sa hapagkainan. Anting-anting? Ibig sabihin para na akong antingero nito, Itay. Ano po ba ang eksaktong magagawa ng rosaryong ito? Abayan ang hindi ko alam, anak. Pero nararamdaman ni Pilo na may darating na katulad sa nangyari sa bundok. Ibinigay yan ni Pilo para sa iyong kaligtasan. Kung ganun po, Itay, pwede rin akong makipaglaban sa mga nilalang na yon? Oo, anak. Pero mag-iingat ka pa din. Tsaka huwag mo na lang itong babanggitin sa nanay mo. Alam mo naman yon, di ba? Sa gabi ng araw na iyon, ay hindi makatulog si Benji sa pag-iisip. Tinititigan niya ang gintong rosaryo. Nais niyang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng mga kasamaan. Pero imbis na magmukmukay, ginamit niya ang pagkakataong iyon upang magkaroon ng panahon sa mga magulang. Tumulong siya sa kanyang ina sa pagtitinda. Kinumpuni din niya ang mga kaunting sira sa bahay. Ginawa niyang abala ang sarili upang hindi na maisip ang pangyayari sa bundok. Isang araw, muli siyang napadpad sa palengke upang bumili ng ulam. Muli niyang nalanghap ang mabahong amoy. Hanggang sa muli niyang nakita ang matandang babae na nagtitinda ng nilagang mais sa labas ng palengke. Tandang-tanda niya pa ang itsura nito nang minsan silang nakita. Tukoy na tukoy niya ang pinagmula ng amoy, ang mismong matanda. Pagsapit ng 5:00 ay muli siyang bumalik sa palengke. Naroon pa din ang matanda pero nagliligpit na ito ng paninda. Lihim niya itong sinundan dahil bukod sa amoy ay masama din ang kutob niya dito. Bumaba ng tricycle ang matandang babae at tahimik itong naglakad hanggang sa lugar na walang katao-tao. Pasimple itong lumingon sa paligid bago sumuot sa may kakahuyan.
Wala na siyang balak sundan pa ito dahil dumidilim na din. Ngunit may isang boses na nagsalita sa kanyang likuran. Bakit hindi mo ituloy? Para malaman mo kung ano ang tunay niyang anyo. Mang Pilo, kayo po pala. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Ikaw ano ang ginagawa mo dito? May gusto ka bang matuklasan? Sundan mo ang matandang iyon. Yun na nga po eh. Bakit ko po kaya siya naaamoy? Kahit malayo po siya sa akin, Mang Pilo. Isa yan sa mga kakayahan mo na ngayon, iyo. Ang rosaryong ginto ay hindi lang nagbibigay ng proteksyon, kundi ang magtuklas din ng mga elemento sa paligid. Bakit hindi mo subukan ngayon? Sa hindi malamang dahilan, ay tila ba may pagnanasa sa kanyang kalooban. Natuklasin kung ano ang nilalang ang sinusundan niya. Lumingon muna si Benji nang makarating na sa bukana ng kakahuyan. Pero nawala si Pilo. Pumulot siya ng sanga bago pumasok. Hindi man siya nakikita ng matanda. Pero ang amoy at negatibong pakiramdam ay damang-dama niya. Hanggang sa matagpuan niya ang malit na kubo. Naroon din ang matanda. Sa kanyang pagmamasid, nakita niya naglalagay ito ng mais sa malaking drum. Iniwan nito ang nakasalang na drum sa apoy at pumasok sa loob ng kubo. Maya-maya pa ay naglagay naman ng matanda ng mga karne sa mismong pinaglutuan niya na mais. Nagtaka si Benji kung bakit hinaluan ng karne ang nilagang mais. Hanggang sa nakita niya ang isang kamay na ibinuhos ng matanda sa drum. Muli itong pumasok sa kubo at nang lumabas ay iba na ang nakikita niya. Hindi ng matandang uugod-ugod, kundi isang masigla at diretso na ang tindig. Hindi alam ni Benji kung lalapitan ba niya ang matanda o hindi. Kaya nagpasya na lang siya na umalis sa lugar at umuwi. Saan ka ba nagpunta, anak? Kanina pang luto ang ulam. Itay, may nakita po akong matanda. Naglalaga siya ng mais pero nilagyan niya ito ng karne. At nakita kong may kamay ng tao. Ano sabi mo? Kamay ng tao? Sino bang matandang ito? Yung matandang nagtitinda ng nilagang mais sa palengke, Itay. Sa dami ba namang nagtitinda doon? Pero wala naman akong napansin. Pero sigurado ka ba sa nakita mo? Kung ganun, malamang isang aswang ang matandang iyon. Noong una ko po siyang nakita, Itay. Naamoy ko na napakabaho. Tapos kanina sa palengke, naamoy ko na naman kaya ko po siya sinundan. Nagpakita rin po sa akin si Mang Pilo. At siya po ang nagudyok sa akin na sundan ko ang matanda para alamin kung ano ang dapat kong malaman. Ganun ba, anak? Sa palagay ko, aswang nga ang matandang iyon. Ay, sa ginagawa ni Pilo, unti-unti ka na niyang sinasanay sa mga ganitong bagay. Huwag kang gagawa ng bagay na hindi sigurado at planado, ha, para din niya sa kaligtasan mo. Hindi naman mapakali si Benji sa kanyang mga nakita. Hindi rin ito mapakali sa kanilang bahay. Kaya nagdesisyon na ito na puntahan muli ang matanda sa mismong kubo nito. Subalit pagsapit ng umaga ay may mensaherong dumating. Dala nito ang balitang pinababalik na siya sa kampo. Wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos ng nakatataas. Sa pagbalik niya ng kampo ay dumating din si Luis at ang dalawa pang kasama. Ang paghanap sa mga nawawalang sundalo ay hindi nagtagumpay. Bukod pa roon, ay halos nangalahati na rin ang bilang ng mga bagong pulutong na pumalit sa kanila at iisa ang kanilang kwento. May mga aswang silang nakasagupa. Kinausap silang apat ni Commander Gregorio at humingi ng paumanin. Nang magtanong ito kung handa ba sila para sa misyon tungkol sa pagtugis sa mga nilalang ay hindi makasagot ang tatlo. Ngunit si Benji ay desidido. Kaya wala na rin nagawa ang tatlo kundi ang sumang-ayon sa kanya. Kinagabihan sa araw na iyon ay imbes na baril ay inatupag pa ni Benji ang pag-aasa ng itak. Napansin niya kasi noong huli ay nahihirapan sila na matamaan ng mga aswang. Kaya mas mainam na itak ang gagamitin. Inabisuhan na rin niya sina Luis na magdala ng itak sa misyon. Benji, sigurado ka ba sa gagamitin nating sandata?
Para kasing natatakot ako. Kung mga rebelde hindi ko atras. Pero iba talaga kasi ito eh. Kung hindi buo ang loob mo, Luis, pwede ka namang hindi sumama. Magsabi ka lang kay Commander. Pero ako desidido na. Tatapatan ko ang bangis nila. Grabe ka naman. Saan ba nang gagaling ang tapang mo? Oo, matagal ka nang matapang pero iba kasi ito eh. Walang mangyayari kung walang lalaban sa mga yun. Uubusin lang nila tayong lahat. Pero naiintindihan kita, Luis. Kung natatakot ka, normal lang yun. Isipin mo pa rin ang buhay mo. Yun ang mahalaga. Hindi. Nangako ako na maglilingkod sa bayan. Sino pa ba magtatanggol sa mga tao? Kundi tayong mga sundalo. Oo, natatakot ako pero Benji, binigyan mo ako ng determinasyon. Kaya lalaban ako. Kinabukasan ay umusad na ang mga sundalo. Nasa 15 ang bilang nila. Habang nasa sasakyan, ay batid ni Benji ang takot sa mga kasamaan. Pero wala na silang magagawa pa, kundi ang ialay ang buhay sa laban. Bandang hapon, ay narating nila ang pusod ng gubat. Walang bakas na mga sundalo silang nakita. Nang sumapit ang gabi, ay gumawa sila ng apoy at pagpapahingahan. Pero hindi sila nagpakampante dahil gabi umaatake ang mga aswang. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, ay biglang kinutuban si Benji. Noong una ay tahimik lang siya na nakikiramdam sa paligid, habang sa nakaamoy na siya ng mabaho. Pero ang mga kasamaan ay halatang walang naaamoy. Ilang sandali pa, ay tumayo at hinugot niya ang itak. Hindi na kailangang ipaalam dahil naiintindihan ng mga sundalo ang kilos ni Benji. Pumorma na sila ng depensa gamit ang matataas na kalibre ng mga baril. Mula sa itaas nila ay bumulusok ang isang nilalang pababa na agad namang sinalubong ng mga potok. Kasunod nito ay ang pag-atake sa iba't iba pang direksyon. Nagkagulo na at dalawa na agad sa kanila ang nahilan ng aswang. Hindi humiwalay si Luis sa kanya at nakipaglaban sila gamit ang itak. Dito na napatunayan ni Benji ang kapangyarihan ng Rosario. Kakaibang lakas ang dumaloy sa katawan at sa isang tagalang ay agad naputol ang kamay o di kaya ang leeg ng kalaban. Hanggang sa 6 na lang ang natira sa kanila. Pero lubhang nabawasan rin ang maraming mga aswang. Buhay man kahit sugatan ay umaatas sa mga nilalang. Tila na pagtanto ng mga ito na may namumukod tangi sa mga sundalo na hindi nila kayang tapatan. Anong nangyayari? Mukhang umatras sila, Benji. Mabuti naman. Diyos ko, salamat. Akala ko katapusan ko na. Huwag mong iaalis ang paningin mo sa kanila. Manatili ka lang, Luis. Pero umatras na at nagtakbuhan na ang iba. Napakarami pa pala nila, Benji. Pero bakit parang naduwag ang mga demonyo? Baka naawa yata sa'yo at bala ka pang buhayin. Benji naman, nakuha mo pa talaga makapagbiro. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan ang nawala ang presensya ng mga aswang at sinimulan na nila ang pagkuha sa mga kasamang napaslang. Pero ilan sa mga ito ay natangi ng mga aswang. Tanging panlulumon na lamang ang kanilang nagawa. Pinalakas na lang nila ang apoy at inabangan ng pagdating ng umaga. Kahit papano ay binigyan nila ng maayos na libing ang mga bangkay at dinasalan bago umalis. Walang saysay ang kanilang misyon dahil uubusin lang sila ng mga kalaban. Umuwi silang bigo at ang tanging dala ay ang name tag ng mga sundalong nasawi. Sa kanilang pagbabalik sa kampo, bakas na sa mukha ng commander ang pagkadismaya. Lumapit si Benji at iniabot ang name tag. Halos maluwa ang commander at magkahalong lungkot at galit ang naramdaman. Agad naman niyang pinulong ang mga sundalo at inabisuhan na manatili sa kampo ang totoong nangyari. Hindi nila ito maaaring iulat sa nakatataas dahil wala namang maniniwala. Namatay ang mga sundalo sa laban sa pagitan nila at sa mga rebelde. Ito ang katanggap-tanggap. Samantala, habang nakahiga si Benji, ay naisip niya na walang mangyayari kundi ang maubos sila. Hawak niya ang gintong rosaryo
At ito lamang ang tanging sagot sa labanan kontra sa mga aswang. Makalipas ang ilang gabi, nagising siya dahil sa napakaalinsangan na panahon. Subalit sobrang himbing ng mga kasama niya sa kwarto at nakabalot pa ng kumot. Lumabas siya ng silid at nakita niya ang mga sundalong bantay sa gabi. Lumabas siya upang magpahangin at nakita niya ang commander na palakad-lakad sa pasilyo. Nilapitan niya ito at kinausap. "Magandang gabi po, Commander. Mukhang aligaga po yata kayo ah." Sino ba ang hindi magkakaganito? Kinuwestiyon na ako ng mga opisyal kung bakit nauubos sa mga sundalo ko. Lintik na mga demonyo yan. Pagtatakpan ko na lang balagi ang totoong nangyari. Naiintindihan po kita, Commander. Pero may plano ka bang lutasin ang kakaibang problema natin? Kung ako lang ang masusunod, bobombahin ko ang mga hayop na yan. Pero magmumukha akong katawa-tawa kung sasabihin ko na aswang ang umubos sa mga tao ko. Pero hahayaan na lang po ba natin na maubos tayo, Commander? Isa lang ang nasa isip ko, Benji. Ang itigil ang pagtugis sa mga nilalang na yan. Pero papaano na lang yung mga nabiktima? Hahayaan na lang ba natin na hindi sila mabigyan ng hustisya? Paano, Benji? Paano? Sige nga, ikaw may plano ka ba? Anong laban natin sa mga pesteng aswang na yan? Hindi na nakapagsalita pa si Benji. Kung tutuusin, may punto naman ang commander. Dahil walang kalaban-laban ang mga ordinaryong sundalo. Maliban sa kanya, nagpaalam na lamang siya sa commander. Akmang papasok na siya ng silid, ay magkasunod na putok ang umalingaw-ngaw sa kampo. Bagsak ang ilang sundalong bantay. Pero laking gulat niya dahil naamoy na naman niya ang amoy ng aswang. Agad na naalerto lahat at kumuha ng mga baril upang lumaban. Naganap ang sagupaan dahil sa mga rebelding umaatake. Pero mas inalala niya ang mga aswang na nasa paligid. Kaya naganap siya ng daan palabas sa likod ng kampo. Bitbit niya ang maiksing baril at itak. At doon niya nakita ang mga rebelding nagtatawanan pa habang tinatagtad ng bala ang kanilang kampo. Ngunit laking gulat ni Benji dahil ang mga rebelding iyon ay ang mga aswang. Mabilis siyang tumakbo at inubos ang bala sa mga nakasalubong na aswang. Hindi man ito napaslang sa bala, pero nagtalsikan naman ang mga ulo nito sa paghataw niya ng taga. Samantala, sumigaw ang commander ng tigil putukan nang makita niya si Benji na nakikipaglaban sa mga rebelde. Natulala ang mga sundalo sa pambihirang bilis at lakas niya. Mag-isa niyang tinatapos sa mga rebelde at lahat ay pinupugutan niya ng ulo. Nang humupa ang laban, ay kinausap siya ng sarilinan ng commander. Ano ba ang pumasok sa kokote mo, Benji? Paano kung natamaan ka ng bala ng isa sa amin at hindi ko inuutos na sumugod kang mag-isa? Alam ko naman po yun, Commander. Pero hindi lang basta rebelde ang kalaban natin, kundi mga aswang. Aswang? Bakit? Paano mo nasabi? Dahil dito, gintong rosaryo na ibinigay sa akin ng isang ermitanyo. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakaligtas ako sa bawat labanan sa mga aswang. Pasensya na po kung hindi ko agad nasabi sa inyo. Ang kasagutan sa tanong ninyo kung ano ang plano ko, heto na ang sagot ko po. Diyos ko, ano ba ang nangyayari dito? Makikiusap po sana ako, Commander. Nasa atin na lang po ito. At hihilingin ko din na pagbigyan niyo ako sa nais kong gawin. Lilipulin ko ang mga demonyo. Lahat sila. Teka, Benji. Gagawin mo yun na mag-isa. Pero kung masawi man ako, wala po kayong pananagutan. Katulad sa iba, alam mo na kung ano ang i-report kung sakaling mapaslang ako. Personal na laban po ito, Commander. At kung pipigilan ninyo ako, aalis ako sa serbisyo. Sa gabing iyon, nagkaroon ng kasunduan sina Benji at Commander Gregorio. Batid naman ng opisyal na may katuwiran si Benji at kitang-kita niya ang determinasyon nito na labanan ng mga aswang. Sa sumunod na gabi ay lihim na lumabas ng kampo si Benji.
Mag-isa siyang nakikipaglaban sa mga nilalang. Ang gabing yun ay nasundan pa ng maraming beses. Wala siyang pinalampas. Ibinigay niya sa mga aswang ang kaparusahang kamatayan. Kung noon ay berdugo siya ng mga rebelde, pero ngayon ay berdugo ng mga aswang. Makalipas ang 3 buwan, naging mapayapa ang bawat gabi sa kampo. Nanumbalik rin ang sigla at normal nilang gawain bilang alagad ng batas. Binigyan siya ni Gregorio ng panahon upang magpahinga at makasama ang pamilya. Sa kanyang pagbalik sa bahay, ay ikinuwento niya sa ama ang lahat. Natatakot man ang ama pero nakikita niya ang malaking pagbabago ng kanyang anak. Benji anak, alam mo noong una, hindi ako pumayag na ibigay ni Pilo ang rosaryo dahil alam ko na ito ang magiging kahihinatnan. Pero kung wala ang bagay na yan, marahil hindi ka na nakabalik sa amin. Isang mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa bagay na iyan anak. Ganon din naman itay. Isa akong sundalo. Sa bawat laban ay nasa bingit na ng kamatayan ng isa kong pa. Pero ngayon sundalo pa rin naman ako. Kahit hindi kinikilala ng gobyerno ang mga nagawa ko. Masaya ako itay. Masaya akong magsilbi sa bayan sa likod ng dilim. 2 araw lang ang nakalipas sa kanyang pag-uwi. Isinagawa na niya ang naudlot na plano sa matandang babae. Muli siyang pumunta sa palengke at naroon pa rin ang matanda, pero gulay na ang tinitinda nito. At sa pagsapit ng dilim, ay muli siyang nagmanman sa kubo nito. Literal na naglakad siya papalapit sa kubo. Kinatok ang pinto at sa pagbukas ng matanda, ay nanlaki ang mga mata nito at napasigaw. Umatras ang matanda habang unti-unting nagpalit ng anyo. Bumuka ang mapalad nitong pakpak na parang paniki. Sa unang atake ay tumagos ang aswang sa dingding. Lilipad sana ito upang tumakas, pero nahawakan ni Benji ang paa nito. Buong lakas na ibinalibag ni Benji ang aswang sa kubo nito mismo dahilan sa tuluyang pagkawasak. Umaangil ang nilalang at pilit na nagpupumiglas. Iniangat naman ni Benji ang itak at isang taga. Gumulong ang ulo ng aswang sa lupa. Sinilaban niya ang kubo at inihagis ang katawan ng aswang sapoy. Habang naglalakad siya palabas ng kakahuyan, ay may naramdaman siyang nilalang napapalapit sa kanyang kanan. Mabilis niyang naibato ang itak dito. Pero halakhak ang sumunod na nangyari. Si Mang Pilo ay muling nagpakita. Hawak-hawak niya ang itak na inihagis ng binata. Sa wakas, iyo, natutunan mo na din ang biyayang ipinagkaloob ko sa iyo. Hindi kita pipilitin na yakapin ang kapangyarihan. Desisyon mo pa rin yan. Hangad ko lang naman na mailigtas ka sa tiyak na kapahamakan. Kung mamarapatin po ninyo Manong Pilo, aangkinin ko na ang gintong rosaryo. Higit sa pagiging sundalo, ay ang pagnanasa kong ipagtanggol ang mga tao, lalo na ang mga biktima ng mga demonyong katulad sa matandang yan. Ngumisi si Pilo at tinapik sa balikat si Benji. Nang matiyak niya na wala ng iba pang aswang sa lugar nila, ay bumalik na siya sa kampo. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga kasamaan, lalo na ng commander. Kung dati ay mahabang baril ang sandata niya, ngayon ay may 2 itak na siya sa tagiliran. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya tuwing gabi kapag nakakaramdam ng masamang presensya. Nanatili pa rin sa serbisyo si Benji, pero ang kanyang tunay na layunin ay nanatiling lihim sa karamihan na siyang berdugong sundalo na may gintong rosaryo na nagmula sa ermitanyong manunugis. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kabaryo. Maraming salamat.